Dinala ako ni David sa isa sa mga private room ng hospital kung saan naabutan ko ang nakahigang si Amber sa isang hospital bed. Hindi ko na mapigilan pa na maluha nang tuluyan ko ng masilayan ang kanyang kalagayan. Maputla at halatang ang laki ng ipinayat nito. Halatang may matindi din itong pinagdadaanan. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko ramdam ko ang pagkadurog ng aking puso. Napakasakit makita siya sa ganitong kalagayan. Feeling ko ako ang mas nahihirapan. Precious Lunway Precious, mahinang sambit ko. Wala itong kahit na anong reaction. Nakapikit lang ito habang may ilang butil ng luha akong nakikita na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. May narinig din akong mumunting ungol mula sa bibig niya kaya wala sa sariling napatingin ako kay David. Ano ang nangyari? Tawagin mo ang doktor. Bilisan mo, utos ko dito. Normal na lang sa kanya ang ganyan, uncle. Siguro, nananaginip na naman siya, seryosong sagot ni David. Lalo naman akong naguguluhan. May mga pagkakataon na hindi lang ungol ang lumalabas sa bibig niya habang wala siyang malay. Minsan, napapasigaw pa siya na akala mo may nananakit sa kanya, muli nitong bigkas. Lalong bumaha sa puso ko ang matinding pagsisisi. Ano ang ginawa ko? Bakit ko pinahirapan ng sobra si Precious? Hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya na aalalagaan ko siya. Kay bilis ko siyang hinusgahan. And, alam niyo din po ba na nagdadalang tao si Amber, muyong bigkas ni David? Natigilan ako. Tulala akong napatitig sa kanya. Naabutan ko siya sa lumang bahay na nanginginig sa sobrang taas ng lagnat. Alam mo bang nagkaroon siya ng miscarriage? Nakunan siya at iyan ang isa pang balita na hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya, seryosong bigkas nito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Muli akong napatitig kay Precious na wala pa rin malay tao kasabay ng pagkuyom ko ng aking kamao. Anong sabi mo? Buntis siya. Nabuntis siya at nakunan din dahil sa kagagawan ko, mahinang tanong ko. Feeling ko, ako na yata ang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. Sinaktan ko ng sobra si Precious at ako din ang dahilan kaya nawala ang anak namin. I am sorry, kuya. Pero huwag niyo na masyadong sisihin ang sarili mo tungkol sa bagay na yan. Sa kondisyon ng pangangatawan at kalusugan ni Amber, malabo din na maituloy-tuloy niya ang pagbubuntis niya. Lalo na sa kondisyon ng kidney niya ngayon, muli nitong bigkas. Laglag ang balikat na naglakad ako palayo kay Precious. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko at para bang hapong-hapo akong napaupo sa isang tabi. Umiiyak at puno ng pagsisisi ang nararamdaman ng puso ko. Kasalanan ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng mga pagkakamali ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko, umiiyak kong sambit at hindi ko na napaigilan pang mapasabunot sa sarili kong buhok. Uncle, pwede pa naman tayong bumawi, di ba? Huwag niyo pong sisisihin ang sarili niyo sa mga nangyari. Nakita ko naman po kung gaano mo siya kamahal, kaya nga nagpasya na din akong magparaya at ayusin ang sarili kong buhay. Kaya lang may mga tao talagang hindi masaya sa kaligayahan ng ibang tao. At iyon ang nangyari kay Amber. Naging biktima lang siya ng pagkakataon at ito na din siguro ang tsansa mo para makabawi sa kanya, muili niyang bigkas. Paano? Paano pa ako makakabawi sa kanya kung ako ang dahilan ng paghihirap niya ngayon, David? Paano? Lumuluha kong sambit at muling napatitig nang marinig ko ang boses ni Precious. Sumisigaw ito kaya dali-dali akong napatayo para lapitan ito. Lucian, help! Noo, malakas na sambit nito. Hindi na nakapagpigilan pa ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Hey, Precious. Relax. I'm here na. Promise hinding-hindi kita pababayaan. Nandito na ako, parang batang humahagulhol kong bigkas. Wala na akong pakialam pa kung makita man ako ng iba kung paano ako umiiyak ngayon. Wala na akong pakialam pa sa pride at ego ko. Walang mas importante sa akin ngayon kundi ang matulungang muling manumbalik sa dati itong si Precious. Lucian, maawa ka. Ayaw ko pang mamatay. Maawa ka, umiiyak nitong sambit. Tama si David. Nananaginip lang si Precious. Wala pa rin itong malay tao pero hanggang sa panaginip, sinusundan pa rin yata siya ng alaala ng kalupitan ko. Wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti si Precious kaya naman mula sa Cavite, nagpasya akong ilipat siya ng hospital dito sa Metro Manila. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat-lahat para sa agaran niyang pagaling. Gusto ko nang bumalik siya sa dati.
Muli siyang sinuri ng mga kilalang doktor. Wala namang nabago sa mga findings ng mga doktor sa dati niyang hospital. Ganoon pa rin naman. Kailangan niyang magpalakas ng katawan para sa agarang operasyon. Iyon ay ang kidney transplant para mas mapabuti pa ang kalagayan nito. Sising-sisi ako sa mga nangyari. Sobrang nagkulang ako sa pag-aalaga ko kay Amber. Ni hindi ko man lang napansin na may problema ito sa kalusugan. Tapos pinarusahan ko pa siya ng sobra-sobra na lalong nagpalala sa sitwasyon. Halos 4 na oras na din siyang pagkatapos na ilipat dito sa Metro Manila pero never pa rin siyang nagigising. Inaabangan ko siyang muling magising. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko ding makita ang tunay na kalagayan niya kapag gising siya. Sa bagay, sinabi naman ng doktor niya na magigising din daw naman ito anytime soon. Hihintayin ko na lang iyon lalo na at wala naman ding akong balak na umalis sa tabi niya. Gusto kong personal siyang alagaan hanggang sa gumaling siya. Hawak ang kamay na tinitigan ko ang mukha niya. Although sa kabila ng pagiging maputla niya hindi pa rin nababawasan ang angkin nitong ganda. Siya pa rin ang Precious na kinababaliwan ko. Precious, ganyan ka na ba palagi? Gumising ka na. Mag-usap tayo, mahina kong sambit. Dumukwang pa ako para bigyan siya ng masuyong halik sa kanyang noo. Pagkatapos noon, muli akong naupo at ang kamay niya na naman ang pinagdiskitahan ko. Pinisil-pisil ko iyon at hinalik-halikan. Hanggang sa muli kong narinig ang mahina niyang pag-ungol kasabay ng dahan-dahan na pagmulat niya ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi. David. Nasaan ka? Nagpapanik ang boses na kaagad niyang sigaw. Hinahanap niya si David habang takot na takot siyang nakatitig sa akin. Ayaw ko sa'yo. Umalis ka. Umalis ka, malakas niyang sigaw sa akin. Pilit niya ding hinila ang kamay niyang hawak ko. Naging malikot din ang katawan niya at pilit na bumabangon sa higaan. Precious, hey relax. Huwag kang matakot sa akin dahil nandito ako para alagaan ka. Hindi kita sasaktan, promise hinding-hindi na kita sasaktan, mahinahon kong bigkas. Pinilit ko siyang pakalmahin pero parang walang etketo. Hanggang sa nagpa siya na akong bitawan siya. Kaya lang, hindi ko naman inaasahan ang sunod niyang ginawa. Walang sabi-sabing basta niya nalang binunot ang karayom ng dextrose. Ayaw ko na sa'yo. Alam kong papatayin mo ako kaya ka nandito. Papatayin mo ako, hilam ang luha sa mga mata na sambit niya. Napansin kong pilit na siyang bumabangon sa higaan kaya dali-dali ko siyang niyakap. Gusto kong iparamdam ang init ng aking katawan at ang aking sinseridad na hindi ko siya sasaktan. Precious, maniwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Hinding-hindi na kita sasaktan kahit kailan, umiiyak ko ding sambit. Naramdaman ko ang puwersa mula sa katawan niya na pilit na kumakawala sa yakap ko. Pero wala akong balak na bitawan siya. Natatakot kasi akong isipin na baka kapag pakawalan ko siya, mas lalong may hindi magandang mangyari. Nagawa niya nang hugutin ang dextrose na nakakabit sa kanya, at kapag pakawalan ko siya, baka may iba pa siyang gagawin na mas lalo niyang ikakapahamak. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, sabi galit na din niyang sambit. Naramdaman ko pa nga ang pagkalamot niya sa likod ko at ang pagbaon ng ngipin niya sa braso ko. Siguro gusto niya talagang makawala sa akin, kaya ginagawa niya ito, pero hindi. Kaya ko ang sakit. Kahit na mapuno pa ako ng kagat at kalmot niya, hindi ko siya pakakawalan. Hanggang sa dumating ang mga medical staff dito sa loob ng kwarto. Kaagad na din naman nila akong tinulungan at sila na din ang humawak pa kay Precious. Karayom. Ayaw ko na. Please. Ayaw ko, parang batang nanginig sa takot si Precious nang makita niya ang karayom ng hawak isa sa mga nurse. Masuyo ko namang pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Para sa kaayusan mo ang lahat ng ito, Precious. Hindi naman masakit Ginagamot ka nila kaya may karayom, mahina kong bigkas. Naramdaman ko naman ang mahigpit na pagkapit niya sa braso ko. Ayaw ko na. Lucian, please, maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan. Wala na akong dugo, inubos mo na nagmamakawan niyang sambit na parang punyal na dahan-dahang bumabaon sa puso ko. Takot siya sa karayom dahil naalala niya kung paano siya kunan ng maraming dugo noon. Hindi na. Hindi na kailangan. Basta-basta magpakabait ka lang at maging masunurin, hindi ka na nila tuturukan pa ng karayom, Precious, lumuluha kong sambit. Talaga? Promise ba yan? Hindi na talaga?
Kung ganoon, naniniwala ka na sa akin na wala naman talaga akong kasalanan, parang bata nitong tanong sa akin. Pilit ang ngiti sa labi na kaagad akong tumango. Of course naniniwala na ako sa'yo. Napansin mo ba nakangiti na ako ngayon o? Ibig sabihin, hindi ako galit sa'yo. Simula ngayon, ako na din ang mag-aalaga sa'yo hanggang sa gumaling ka, Precious, mahina kong sambit. Napansin ko naman ang dahan-dahan na pagbitaw niya sa braso ko, kaya naman inalalayan ko siyang muling makahiga ng maayos. Henry, napapansin akong kakaiba sa ugali ni Precious, pero umaasa ako na mababago din iyon sa paglipas ng mga araw. Nakikipag-usap siya sa akin, pero ramdam ko ang pagkailang at takot niya. Nahuhuli ko din na palagi siyang umiiyak. Kagaya na lang ngayon, iniwan ko lang siya saglit para kausapin ang doktor niya, pero nadatnan ko siya dito sa loob ng kanyang silid na lumuluha. Nang mapansin niya ang presensya ko, dali-dali nitong pinunasan ang luha sa mga mata at nagkunwaring nagtutulog-tulogan. Alam kong may mali at sa bawat araw na nagdaan, lalo akong nasasaktan sa nakikitang malamig na pakikitungo niya sa akin. Gayunpaman, aminado ako sa sarili ko na malaki ang pagkakamali ko sa kanya, kaya dapat lang na intinidihin ko siya. Pinakatitigan ko siya. Bumabalik na ang dati niyang kulay. Tumataba na din siya at ang kidney donor na lang ang hinihintay para ma-schedule na ang kanyang operasyon. Wish ko lang na sana maging maayos ang kalusugan niya para naman makapag-umpisa na din kami. Medyo mahirap din ang magparoon at parito sa hospital. Alam kong inip na din si Precious dito sa loob ng hospital, kaya balak ko na pagkalabas niya, dadalhin ko siya sa private island na nabili ko 5 years ago. Precious, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad itong nagmulat ng mga mata at bumangon. Yes, nakakabangon na siya. Malakas na siya pero hindi pa kami pwedeng umuwi dahil sa kondisyon niya ngayon. Busog pa ako. Kakakain ko lang, sagot niya naman kaagad sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Naglakad ako palapit sa kanya at naupo sa visitor's chair. Masuyo. Ko siyang tinitigan. Lucian, kailan ba ako lalabas dito sa hospital? I mean, nagsasawa na ako dito, seryoso niyang bigkas. Hindi pa pwede. Pero promise malapit na. Malapit na, Precious, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata niya. Nanaginip na naman ako. May matandang lalaki na galit sa akin at sinasaktan ako. Gusto niya akong isumpa kaya natakot ako ng sobra sa kanya, malungkot na wika niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin siya tinatantanan ng masasamang panaginip. Kaagad ko naman siyang hinawakan sa kanyang kamay. Panaginip lang iyan. Walang katotohanan kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo, nakangiti kong sagot sa kanya. Pero kahit na. Ayaw nilang lahat sa akin. Si Loren, si Aurora. Sinungaling sila. Idiniin nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa, muling bigkas niya kasabay ng pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Muli na naman akong nakaramdam ng sakit ng kalooban. Hindi lang sila Loren at Aurora ang may malaking kasalanan sa kanya. Ako din mas masahol pa sa hayop ang ginawa ko sa kanya at habang buhay kong dadalhin sa konsensya yun. Ano ang gusto mong parusa na gagawin ko sa kanila dahil sa pagiging sinungaling nila? Seryosong tanong ko sa kanya. Masuyo ko ding pinunasan ang luha mula sa kanyang mga mata. Napansin ko namang natigilan siya. Titig na titig siya sa akin na bakas ang pagkalito sa kanyang magandang mukha. Talaga? Pumapayag kang makaganti ako sa kanila? Nakangiti niyang tanong. Pinili ko ang palad niya at tumango. Of course. Payag ako. Actually, pinaparusahan ko na sila ngayon pero kung may gusto ka pang idagdag na parusa para sa kanila, sabihin mo lang sa akin, nakangiti kong bigkas. Hindi na kailangan. Nangyari na ang lahat at wala na din akong planong gumanti sa kanila. Ipagpapasa, Diyos ko na lang ang lahat, malungkot na sagot niya naman sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na pakatitigan siya. Lalo akong humanga sa mga katagang binitiwan niya. Mas lalo akong nakaramdam ng guilt lalo na at naisip kong hindi pala talaga niya deserve ang mga bagay na nagawa ko sa kanya noon. Isang mabait at malinis na babae si Precious at alam kong wala na akong mahahanap pa na babaeng kagaya niya. Simula noong na-confine siya dito sa hospital, ngayon ko lang siya nakausap ng matino at umaasa ako na sana tuloy-tuloy na ang pagaling niya. Makalabas lang siya dito sa hospital at maging maayos ang kalusugan niya, ibibigay ko na talaga ang lahat ng nais niya. Magiging spoiled din siya sa akin. Precious, pwede kang humiling sa akin.
Lahat ng makakagpaligaya sa'yo, ibibigay ko, masuyo kong bigkas at hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na haplusin ang pisngi niya para iparamdam ko sa kanya na sensiro ako sa katagang binitiwan ko ngayon lang. Hindi ko nahahayaan pa na masaktan siya. Hinding-hindi na. Talaga? As in lahat-lahat, seryosong sagot naman niya habang titig na titig siya sa akin. Pilit naman akong ngumiti. Lahat-lahat. Bakit, may gusto ka bang hilingin sa akin? Sabihin mo lang, as long as makakapagpaligaya sa'yo, ibibigay ko, seryosong sagot sa kanya. Kung ganoon, kung sakali bang hihilingin ko sa'yo na pakalawan mo na ako, papayag ka ba, Lucian? Seryosong tanong niya. Gulat naman ako na patitig sa kanya. Pilit kong inaarok kung gaano siya kaseryoso sa sinabi niyang salita ngayon at nang mapansin ko ang kung paano din siya nakatitig sa akin ngayon, feeling ko biglang may kung anong matalim na bagay ang sumaksak sa puso ko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Masyado nang maraming nangyari sa pagitan nating dalawa. Kung talagang gusto mo akong maging masaya, pwede bang sa pagkakataon na ito, ibigay mo ang kalayaan ko, seryosong muli niyang bigkas. Iyan ba ang nais mo? I mean, hindi mo ba talaga ako mapatawad sa ginawa kong pagkakamali ko sa iyo at ito ang hiling mo sa akin ngayon? Tanong ko naman kaagad sa kanya. Kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin sa akin habang nababanaag ko sa mga mata niya ang matinding kalungkutan. Napatawad na kita. Masyado nang mabigat sa puso kung magtatanim pa ako ng galit sa iyo. Ang gusto ko na lang ngayon ay makawala sa masakit na nakaraan kaya ito ang gusto kong hilingin sa iyo. Kung ayaw mo naman wala naman akong magagawa eh. Awarin naman ako noon pa na pag-aari mo ako at wala akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko, malungkot niyang sambit sa akin. Wala sa sariling napatayo ako. Naglakad ako patungo sa may bintana at tumitig sa labas. Sa totoo lang, hindi ito ang inaasahan kong salita na marinig mula sa bibig ni Precious. Ang akala ko talaga na kapag magaling na siya, sasama na siya sa akin pabalik ng penthouse at ibabalik namin ang masaya naming pagsasama kagaya ng dati. Hindi pala. Mas gugustuhin niya. Palang lumayo sa akin para tuluyang maghiwalay ang landas namin. Gusto ko sanang palagi siyang nasa tabi ko. Kaya lang, hindi na yata kaya ng konsensya ko na kontrolin pa siya. Sa dami ng mga pagkakamaling nagawa ko sa kanya, gusto kong makabawi. Gusto kong ibigay ang makakapagpasaya sa kanya, kahit na ang kapalit ay ang unti-unting pagkadurog ng puso ko. Okay sige. Kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko, mahina kong sambit. Sapat lang iyon para marinig niya. Talaga? Wala nang bawian pa. Kaagad niya ding sagot sa akin. Ramdam ko ang excitement sa boses niya kaya naman nakangiti akong tumango. Yes of course. Wala nang bawian pa. Pero sa isang kondisyon. Pilit ang ngiting bigkas ko. Seryoso naman siyang napatitig sa akin. Bago kita pakawalan, gusto kong masigurado na maayos ang kalusugan mo. Gusto kong sumalilim ka muna sa kidney transplant para sigurado akong healthy ka kapag wala ka na sa poder ko, seryosong bigkas ko. Napansin kong natigilan naman siya. Wala akong pera pambayad sa'yo. Malaki ang gagastusin mo at nakakahiya na sa'yo, Lucian, kaagad niya ding sagot sa akin. Dami ng mga kasalanan na nagawa ko sa'yo, kulang pang kabayaran yan, Precious. Sa ngayon wala akong hangad kundi ang maging masaya ka, seryoso ko ding sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang nanahim. Tumitig sa kawalan bago dahan-dahan na tumango. Okay sige. Pero kapag makabangon na ako, babayaran ko pa rin ang lahat ng nagastos mo sa akin, seryosong bigkas niya. Wala na din naman akong choice kundi ang dahan-dahan na tumango. Sure walang problema, pilit ang ngiting sagot ko kahit ramdam na ramdam ko ang pagkadurog ng puso ko. Nagpa siya akong lumabas na muna ng silid para hindi niya makita ang pait na nakaguhit sa mga mata ko. Dumiretso ng kotse at doon ko pinakawalan ang luha na kanina pa gustong kumawala sa mga mata ko. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan kung bakit marami ang nababaliw sa pag-ibig. Ganito pala kasakit kapag mabigo ka sa babaeng gustong-gusto mo. Alam kong simula ngayong araw, hindi na magiging akin si Precious. Malabo nang maging kami dahil ang tingin niya sa akin ay isang delikadong lalaki at ayaw niya na sigurong maulit pa ang mga nangyari noon kaya mas gugustuhin niya na lang lumayo sa akin ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap naming dalawa ni Precious, at ang pagpayag kong palayain siya ay napapansin ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang aura.
Napapansin ko din na nagiging masayahin siya, kaya naman mas pinili ko na lang nakuhaan siya ng mag-aalaga sa kayang horse. Kapag nasa paligid kasi ako, ramdam ko pa rin na hindi siya komportable sa presensya ko. Siguro nga, hindi niya na talaga ako feel na makasama. Hanggang sa dumating ang araw na para bang ayaw ko na munang dumating. Ang araw ng kidney transplant ni Precious. Kanina pa ako paroon at parito sa hallway ng operating room at hindi ako mapalagay. After ng surgery at once na lumakas na si Precious, iyon na din ang time na alis na siya sa poder ko. Hindi ako relihiyosong tao pero sa pagkakataon na ito, napapadasal na ako. Na sana ligtas si Precious na makalabas ng operating room at maging successful ang kanyang operation. Hindi naman nagtagal, lumabas na ang isa sa mga doktor na nag-opera kay Precious. Ibinalita nito sa akin na successful umano nag-operasyon na labis kong ikinatuwa. Pinaghalong damdamin ang biglang lumukob sa bukong pagkatao. Masaya ako at the same time malungkot ako dahil malapit nang dumating ang araw ng pag-alis niya sa poder ko. Congratulations, Chief Executive Officer Precious. Ngayon ang huling araw mo sa hospital at masaya kami sa tuloy-tuloy mong pagaling. Nakangiting wika sa akin ng nurse na nag-aalaga sa akin sa nakalipas na halos 2 buwan. Pagkatapos ng matinding trahedya na nangyari sa buhay ko, heto ako ngayon. Lalabas na ng hospital na malusog at malakas na kagaya ng dati. Napag-usapan na namin ito ni Lucian at masaya ako dahil pumayag siya. Sa wakas, makakalaya na din ako sa isang toxic na relasyon. Makakilos na ako ng maayos na walang iniisip na baka may magalit sa akin. Thank you, Nurse Edna. Mami, Chief Executive Officer ko kayo, nakangiti ko ding sagot sa kanya. Ganoon din kami. Basta ang mga gamot mo, huwag mong kalimutan na inumin, nakangiting sagot din ito sa akin. Isang masayang pagtango ang naging sagot ko hanggang at sabay pa kaming napantingi ni Nurse Edna nang bumukas ang pintuan ng private room na naging tahanan ko din sa halos 2 buwan. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na ang natatandaan ko ay isa sa mga tao ni Lucian. Si Rodney Quezon. Ang kanyang executive secretary. Good morning, Chief Executive Officer Precious Amber. Nandito kami para isettled ang bills mo para sa paglabas mo ngayong araw. Magalang na pagbati niya sa akin. Napatitig pa ako sa pintuan ng kwarto at umaasa na sana dumating din si Lucian. Kahit na hindi naging maganda ang naging experience ko sa mga kamay niya, gusto ko pa ring magpasalamat sa kanya. Gusto ko pa din siyang makita sa huling pagkakataon, lalo na at alam kong hindi birong halaga ang nagastos niya sa pagkakakonfine ko dito sa hospital. Thank you, Mr. Quezon. Siya nga pala, si Mr. Lucian Ferrero pala? Hindi mo ba siya kasama? Nakangiti ko ding tanong sa kanya. 1 week na pong nasa Europe si Mr. Ferrero, ma'am. May business meeting siyang dadaluhan at baka sa susunod na buwan pa ang balik niya dito sa Pilipinas. Pero huwag po kayong mag-aalala. Ibinilin niya po sa akin ang mga bagay na dapat ibigay sa iyo pakalabas mo dito sa hospital. Nakangiti nitong sagot sa akin, sabay abot ng isang brown envelope. Kaagad ko din namang iyong tinangap at binuksan iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may card at susi? Nagatataka kong tanong. Ma'am, ang nasa loob ng card na iyan ang sahod mo sa loob ng ilang buwan na trabaho mo kay Mr. Ferrero at ng susi naman ay susi ng penthouse na regalo niya sa iyo. Sana po huwag niyo nang tangihan pa ang mga bagay na ibinigay ni Mr. Ferrero, nakangiti nitong sambit. Pagkatapos noon, kaagad na din naman siyang nagpaalam sa akin. Naiwan naman akong naguguluhan. Napatitig ako sa hawak kong card at sa susi ng penthouse na nasa kamay ko. Aminado ako sa sarili ko na natatakot akong lumabas ng hospital dahil walang-wala din ako. Kahit na 5 duling wala akong hawak at ang laman ng debit card na binigay sa akin ngayon ni Mr. Quezon ay malaking bagay para makapagsimula ako ng panibagong buhay. Pero hindi ang penthouse. Hindi ko kailangan ang isang magarang tahanan. Lalo na at wala naman akong balak na tumira na dito sa Metro Manila. Mas gusto kong lumayo na muna. Malayong-malayo sa posibleng magiging anino ng nakaraan ko nang sa gayon tuluyan ko nang makalimutan ang nakaraan. Chief Executive Officer Precious, settled na ang bilis mo at pwede ka nang lumabas, nakangiting imporma sa akin ni Nurse Edna. May mga papel siyang ibigay sa akin na kaagad ko din namang tinangap. Discharge papers ito at malaya na akong makalabas dito sa hospital. Kasabay ng paglabas ko dito sa hospital ay ang tuluyan ko ding paglaya mula sa mga kamay ni Lucian.
Ipokrita ako kung hindi ko aaminin sa sarili ko na hindi ako nalulungkot sa paglayo kong ito sa kanya. Naging bahagi ng buhay ko si Lucian at simula noong nag-live-in kami, naging mabait naman siya sa akin. Nagbago lang talaga ang lahat noong party sa mansion. Naranasan ko sa mga kamay niya ang kalupitan at hanggang ngayon, patuloy pa ring naging laman ng panaginip ko ang masakit na pangyayaring iyon. Ang paglayo mula sa anino niya ang alam kong paraan para tuluyang makalimot. Mag-umpisa ulit ako ng panibagong buhay. Gusto kong mag-focus na muna sa pag-aaral para matupad ang hiling ng namayapa kong ina. Iyon ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Tahimik akong nakaupo dito sa loob ng sasakyan habang nakatanaw kay Precious na nasa gilid ng kalsada na nag-aabang ng masasakyan. Kanina ko pa pinipigilan ang sarili ko na lapitan siya. Naisakay siya sa kotse para hindi na siya mahirapan pa at iuwi sa penthouse. Ngayong araw ang paglabas niya sa hospital at simula din ngayong araw, hindi ko na siya pwedeng lapitan. Iyon ang hiling niya sa akin na kailangan kong sundin para mapagbayaran ng kahit na kaunti ang kasalanan na nagawa ko sa kanya. Masakit sa kalooban. Sobrang sakit at ngayon ko lang ito naramdaman sa isang babae. Siguro nga mahal ko na siya. Mahal ko na siya at hangat maari, ayaw ko na sana siyang mawala pa sa piling ko. Pero, masyado nang masakit sa kanya ang mga nangyari sa amin at lalabas na wala akong kwentang lalaki kung pipilitin ko pang manatili siya sa tabi ko na hindi naman pala siya masaya na. Masakit man sa damdamin pero kailangan ko na siyang pakawalan. Para sa sarili niyang kaligayahan. Tinanggap niya ba ang mga pinapabigay ko sa kanyang mga regalo? Seryosong tanong ko kay Ike. Yes, boss. Pero iyong susi ng penthouse, gusto niya sanang ibalik sa iyo dahil wala naman daw siyang balak na tumira doon. Hinanap niya din kayo sa akin pero sinabi kong nasa Europe kayo para sa business tour, sagot naman kaagad ni Ike. Malungkot naman akong napangiti. Anong sabi ng doktor niya? Tanong ko naman kaagad. Nasa maayos na kalusugan na si Chief Executive Officer Amber pero kailangan niya pa ring ituloy-tuloy ang pag-inom ng mga gamot niya. I think aware naman si Chief Executive Officer Amber tungkol doon kaya walang dapat na ipag-aalala, sagot naman niya sa akin. Hindi ko pa mapigilan ang mapatuwid ng upo nang mapansin ko na tuluyan nang sumakay si Precious sa taxi na huminto sa harapan niya. Dali-dali kong inutusan ang personal driver na sundan na nasabing taxi na kaagad namang tumalima. Magharka ng mga taong pwedeng magbantay kay Precious buong oras. Kahit na wala na siya sa poder ko, gusto ko pa ring malaman ang mga ginagawa niya. Gusto ko pa ding may magbabantay sa kanya para sa kaligtasan niya buong oras. Seryosong sambit ko. Masusunod po, boss, kaagad na din namang sagot ni Ike. Imbes na sa penthouse dumiretso si Amber, nagulat na lang ako nang patungo sa dati niyang tahanan ang tinatahak na daan ng taxi na sinakayan niya. Tahimik lang kaming nakasunod hanggang sa huminto ang taxi na sinsakyan nito sa mismong tapat ng makipot na iskinita patungo sa dati niyang bahay. Boss, mukhang walang balak na bumalik ng penthouse si Ma'am Amber, narinig kong wika ni Ike. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tumango-tango. Kung ganoon, aalis na tayo. Pero bago yan, mag-iwan ka ng mga taong magbabantay sa kanya sa lugar na yan. Masyadong magulo ang area na yan at baka mapahamak si Precious, seryoso kong utos dito. Kaagad namang itong tumalima. Bumaba ng kotse si Ike at lumipat sa kabilang sasakyan. Kaagad ko namang inutusan ang driver ko na mag-drive pa uwi ng villa. Masyadong mahaba ang araw ko. Halos 3:00 na ng hapon at simula kaninang umaga nasa hospital na ako. Nagbabantay sa paglabas ni Precious. Katakot-takot na pagpipigil din ang ginawa ko na lapitan siya. Pagdating ng villa, diretso ako ng wine bar at kumuha ng alak. Pagkatapos noon, bitbit ang bote ng alak, diretso akong naglakad ng kwarto at naglock ng pintuan. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong damdamin ang unang kabiguan ng pag-ibig. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na kay hirap pala ng ganito. Nandyan lang sa paligid ang babaeng iniibig ko pero napakahirap niya ng lapitan. Napakahirap niya ng angkinin. Saksi ang 4 na sulok ng kwarto ko sa malakas kong panaghoy. Hinayaan ko ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hinayaan ko ang sarili ko na maramdaman ang sakit ng damdamin dulot ng kabiguan. Nagpakalunod ako sa alak hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang oras. Ni hindi ko nang din namalayan na nakatulog na pala ako dahil sa matinding kalasingan. Basta na lang akong nagising na maayos na akong nakahiga sa kama at ang unang bumungad sa pagdilat ng aking mga mata ay ang nag-aalang mukha ni Mommy.
Ano po ang nangyari? Nagatataka kong tanong kasabay ng pagkirot ng sintido ko. Nadatnan kitang lasing na lasing dito sa loob ng kwarto mo. Lucian, ano ba ang nangyayari sa'yo? Sinabi sa akin ng mga kasambahay mo na ilang araw ka na daw walang ibang ginawa kundi ang magpakalango sa alak, seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Dahil ba ito kay Precious Amber? Seryosong tanong niya sa akin. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Kung siya ang dahilan, bakit mo hinahayaan ang sarili mo na malunod sa kalungkutan? Bring her back, utos niya sa akin. Malungkot naman akong napangiti. Bring Ye back. Ye madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na at sobrang nasaktan ko si Precious. Mom, ano ang ginagawa niyo dito? Seryosong tanong ko. Dinadalaw ka. Lucian, anak pa rin kita at siguro naman may karapatan ako para alamin ang kalagayan mo, seryoso niyang bigkas. Lilipas din ito, Mom. Hayaan niyo muna akong masaktan at magdusa sa mga pagkakamali na nagawa ko, seryosong sagot ko. Hayaan? Halos patayin mo na ang sarili mo sa kakainom ng alak, tapos iyan lang ang sasabihin mo sa akin. Nahayaan ka, seryosong sagot niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tuluyang bumangon ng kama. Naglakad patungo sa may bintana at hinawi ang makapal ng kurtina. Pagkatapos noon dinampot ko ang aking sigarilyo at nagsindi. Iyan tayo. Kakagising mo lang pero iyang bisyo na kaagad ang inaatupag mo. Lucian naman, hindi pwedeng ganyan ka palagi, muling bigkas ni Mommy. Tumitig ako sa kawalan bago malungkot akong napangiti. Ye, bisyo. Bisyo, at ito ang masasandalan ko sa ngayon. Hindi siya mawala sa isipan ko hanggang ngayon. Nagsusumigaw pa rin sa puso at isipan ko ang katotohanan na labis ko siyang sinaktan, seryosong bigkas ko. Hindi naman nakaimik si Mommy. Nakatitig lang siya sa akin bago tumayo mula sa pagkakaupo sa kama at naglakad patungo sa pintuan ng silid. Magpapahanda ako ng pag-akin. Ayusin mo ang sarili mo at bumaba ka. Ang laki na ng ibinagsak ng katawan mo dahil sa ginagawa mong iyan. Kung talagang pinagsisihan mo ang nangyari, tanggapin mo na lang sa sarili mo na hindi na kayo pwede, seryoso niyang bigkas bago siya naglakad palabas ng silid. Muling gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ko. Nagpa siyang patayin ang hawak kong sigarilyo gamit ang ashtray at pagkatapos noon, dinampot ko ang aking cellphone. Tatwagan ko si Ike at tatanungin ko ang kalagayan ni Precious. Good morning, boss, kaagad din naman niyang sagot. Ike, kumusta? Ano ang ginagawa ni Precious ngayon? Nasaan siya? Seryosong tanong ko. Yes, boss, kagabi ko pa nga sana gustong sabihin sa'yo na umalis din pala si Chief Executive Officer Precious. Kumuha lang siya ng ilang mga gamit sa luma niyang bahay tapos nagpahatid sa isang bus station. Sakay ng bus ay dumiretso sila ng pier. Nasa biyahe siya ngayon patungo sa isang probensya na matatagpuan sa Visayas. Kaagad na sagot niya sa akin. Ano? Saan siya pupunta? Seryosong tanong ko. Nakausap po namin ang kaibigan niya. Lalayo daw si Chief Executive Officer Precious. Pupunta daw sa lugar na malayo sa anino mo para makalimot, seryosong sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Lalayo siya. Kung ganoon, useless din pala ang penthouse. Ayaw niyang tirhan at mas gusto niya pang talikuran ng lahat. Gaano ba ako kasama sa mga mata ni Precious para magawa niya sa akin ito? Wala na talagang pag-asa na mapatawad niya ako. Sa naisip kong iyon, hindi ko na naman mapigilan ang maluha. Sobrang nalulungkot ako sa mga nangyari. May tao bang nakasunod sa kanya? Seryosong tanong ko. Yes, boss. Naghar ako ng 2 taong pwedeng sumunod-sunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Huwag po kayong mag-aalala. Malakas si Chief Executive Officer Precious at alam niya ang ginagawa niya, sagot din naman kaagad nito sa akin. Okay, sige. From time to time balitaan mo ako kung saan siya nakarating. Maraming salamat sa impormasyon, seryosong sagot ko. Kaagad ko na din namang pinatay ang tawag. Pagkatapos naming mag-usap ni Ike, diretso ako sa banyo para maligo. Buo na ang desisyon ko. Kahit na saan pa magpunta si Precious, susundan ko siya. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na mawalay siya sa paningin ko. Magmukha man akong baliw sa pananaw ng ibang tao, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang sa ngayon ay ang muling makuha ang tiwala niya sa akin. Ang gusto ko lang ngayon ay ang makasama siya habang buhay.
Hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa kanya na hayaan na siya at palayain. Hindi ko yata kakayanin kung tuluyan siyang mawala sa akin. Kailangan ko siya. Kailangan ko si Precious sa buhay ko. Pagkatapos kong maligo, nagbihis ako ng komportableng damit. Pagkatapos noon, dali-dali na akong lumabas ng kwarto at diretsyo sa labas ng bahay. Ihanda ang kotse. Aalis tayo ngayon, seryosong utos ko pa sa driver pagkalabas ko. Kaagad namang itong tumalima. Lucian, teka lang. Saan ka pupunta? Ready na ang mga pinaluto kong mga pagkain. Pwede bang kumain ka na muna? Mula sa likuran ko, narinig ko ang seryosong boses ni Mommy. Malungkot ko siyang nilingon. Susundan ko si Precious at baka ilang araw din akong hindi makakauwi. Kaagad ko ding sagot sa kanya. Napansin ko ang pagkadismaya na kaagad na gumuhit sa mga mata ni Mommy pero hindi ko na pinansin pa yon. Walang lingon likod na tuluyan ang akong sumakay ng kotse. Tahimik akong nakatanaw sa malawak na karagatan habang dinadama ko sa aking balat ang paghampas ng mabining simoy ng hangin. Hindi ko alam kung masaya ba talaga ako sa paglayo kong ito. Naguguluhan ako. Alam kong sa pag-alis kong ito ay may tsansa din na hindi na muling magkukrus ang landas naming dalawa ni Lucian. Hindi na kami magkikita at dapat masaya ako. Pero bakit kabaliktaran ang nararamdaman ko ngayon? Bakit sobrang lungkot ang nararamdaman ng puso ko? Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Mariin kong naipikit ang aking mga mata para pakalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin sa lugar na pupuntahan ko. Pero hindi ako natatakot. Ang pera na ibinigay sa akin ni Lucian ay sapat na para mabuhay ako ng ilang taon. Na hindi na kailangan magtrabaho. Pero hindi wala akong balak na tumambay. Pagdating sa lugar na kung saan ako mapapadpad ay ang una kong hanapin ay ang eskwelahan kung saan pwede akong mag-enroll. Pagkatapos, maghahanap ako ng pwede kong mapasukang trabaho. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong ibang aasahan pa kundi ang sarili ko lang. Juice, wala sa sariling napabaling ang tingin ko nang may biglang nagsalita sa tagiliran ko. Isang babae at isang bading na kung hindi ako maaaring magkamali ay halos kasing edad ko lang. Pareho silang may hawak na pagkain sa kanilang kamay. Ang isa ay isang umuusok na cup noodles samantalang ang isa naman ay nakaplastik pa na napapansin ko na may nakabalot na dahon ng saging. Naku, thank you. Ayos lang po ako, nakangiti kong sagot sabay iwas ng tingin. Uso pa naman ang budol sa panahon ngayon kaya hindi ako dapat magtiwala sa kahit kanino. Baka mamaya budol ito at sa kangkungan ako pupulutin. Ako nga pala si Sapphire, siya naman si Ruby, nakangiting pakilala sa akin ng babae, sabay ipinakilala niya na din ang lalaking kasama niya. Amber, sagot ko din naman kaagad. Wow, puro klase ng bato ang pangalan natin ah. Ang galing naman, nakangiting kaagad na sagot naman ng baklang si Ruby. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Mukhang makulit sila. Pero ang tanong mababait kaya sila. Heist, bakit ayaw pa nilang umalis? Ayaw ko munang makipag-usap kahit kanino. Tikman mo ito, Amber. Masarap ito, nakangiting muling wika ni Sapphire. Napatingin ako sa hawak niyang plastik at hindi nga ako nagkamali. Mga pagkain ang laman noon na nababalutan ng dahon ng saging. Nako, nakakahiya naman sa inyo. Huwag na lang. Busog pa ako, pilit ang ngiting sagot ko. Ganoon ba? Sige mamaya na lang tayo kakain. Siya nga pala, kaya kami lumapit sa iyo dahil gusto sana namin magtanong ni Ruby. May alam ka bang matitirhan pagdating sa destinasyon natin? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Natawa naman si Ruby. Mag-best friend kaming dalawa ni Sapphire at pareho din kaming naglayas. Paano ba naman kasi, sobrang toxic na ng mga magulang namin sa Manila. Imagine, nahuli lang kaming magkatabi nitong si Severina sa kama, gusto na kaagad kaming ipakasal. Hindi ko nga siya type 'di ba? Mahabang paliwanag ni Ruby. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakunot noo dahil sa matinding pagtataka. Severina daw. So, Severina talaga ang pangalan ni Sapphire. Ay sasan. Tumigil ka nga dyan, Robin Hood. Kung hindi ka sana lalasing, lasing kang ugok ka at tumabi sa akin sa kama, wala sana tayo sa sitwasyon ngayon. Angal din naman kaagad ni Severina este Sapphire or whatever. Well, Robin Hood pala at naging Ruby dahil bading ah. Heast,
Mukhang kagaya ko, mangangapa din yata sila pagdating namin sa lugar na pupuntahan namin. Pare-pareho pala kaming dayo eh. How about you, Amber? Baka naman may alam kang paupahan pagdating natin sa lugar na iyon, seryosong tanong na naman ni Sapphire. Hindi ko naman mapigilan na pakakatitigan siya. Mukha naman siyang mabait at pwede ko naman siguro silang pagkatiwalaan. Wala din eh. Magiging dayo lang din ako sa lugar na iyan, pilit ang ngiting sagot ko. What? As in dayo? Gosh, naglayas ka din ba? Namimilog ang mga matang tanong ni Ruby. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sa naging hitsura nito. Hindi naman. Iba ang kwento ko sa kwento nyo pero huwag nyo na akong tanungin dahil wala akong balak na sabihin sa inyo. Nakangiti kong sagot. Well, tuluyan na nga sigurong nakuha ng dalawang ito ang tiwala ko at wala naman sigurong masama. Mag-iingat na lang ako. Hindi ako pwedeng pakampante sa panahon ngayon. Alam nyo girls, kinakabahan ako. Paano kung hindi mag-workout? I mean paano kung hindi tayo makakahanap ng bahay na titirhan sa lugar na pupuntahan natin? Balita ko pa naman marami daw aswang sa lugar na iyan, narinig kong wika ni Ruby. Nakasandal siya sa upuang kahoy habang nakatitig sa karagatan. Ako naman ay pilit na inuubos ang iniinom kong fresh juice na hawak ko. Tuluyan na ngang nagkapalagayan ang loob namin. Kusa akong binilhan nitong si Ruby ng pagkain at juice. Friends na daw kami at wala daw akong karapatan na tumanggi. Heist, magtiwala ka lang. Makakahanap din tayo, baliwalang sagot naman ni Sapphire, sabay labas ng kanyang cellphone. Pagkatapos noon, nagyayaya ito ng selfie. Hanggang sa nauwi sa picture-picture ang lahat. Habang nagtatagal ang biyahe, nakakaramdam na din akong bored. Kahit na nakaupo lang kami at nakatitig sa malawak na karagatan, nakakaramdam na din ako ng pagod. Parang gusto ko tuloy pagsisisihan kung bakit nagbarko pa ako. Pwede namang mag-eroplano na lang. Isa pa sa pinag-aalala ko, gabi ang dating namin sa nasabing lugar. Paano kami makakahanap ng maupa kung ang pagdaong nitong barko ay gabi? Heist, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa kong ito. Wala sa sariling napasandal na din ako sa aking upuan. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising nang maramdaman ko ang pagkalabit ng kung sino sa braso ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, tumampad sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Sapphire. Amber, nandito na tayo. Maghanda ka na. May mga bagahe ka bang dala? Tutungan ka na namin, nakangiti niyang wika. Iniibot ko ang tingin at nang mapansin ko na naghahanda na din ang iba pang mga pasaherong kasama namin, pasimple akong napasuklay sa aking buhok gamit ang aking kamay. Pagkatapos noon, tinuro ko ang bag na nasa gilid ng upuan ko. Mga damit lang naman ang laman niyan at kaya ko na, nakangiti kong sagot. Ako na ang bahalang magbitbit niyan, Amber. Iyang handbag mo ang ingatan mo. Hindi natin kabisado ang lugar at baka maraming masasamang loob sa paligid. Lalo na at pier ito at halo-halo ang mga tao, sagot naman kaagad ni Ruby. Dinampot na nito ang itinuro kong bag at inilagay sa kandungan niya. Paroon at parito na din ang mga pasahero at excited nang bumaba. Huwag na muna tayong makipagsabayan sa maraming pasahero. Mamaya na tayo bababa. Tutal naman, hindi natin alam kung saan talaga tayo pupunta. Suggest naman ni Sapphire na sinang-ayunan naman kaagad namin ni Ruby. Habang naghihintay kami sa aming tuluyang pagbaba, napansin kong walang kahit na anong bitbit ang dalawa kung hindi parehong maliit na backpack lang. Well, mga naglayas nga pala sila at wala nga talaga siguro silang bitbit na kahit na anong gamit. Naging maayos naman ang sumunod sandali. Hindi nga kami sumabay sa dagsa ng maraming pasahero pababa. Nang mapansin namin na maluwang na ang daan, dali-dali na din kaming bumaba ng barko. Pagkalabas namin, naglakad pa kami ng ilang metro. Mabuti na lang talaga at nakilala ko sila Sapphire at Ruby. Kung hindi lagot na. Sa dami ng mga tao sa buong paligid at sa dami ng mga nag-alok ng kung ano-ano, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko din alam kung saan ako patutungo. Mabuti na lang talaga at marunong magtanong-tanong si Ruby. Itinuro kami ng isa sa napagtanungan niya na sumakay daw kami ng tricycle at may hotel daw dito lang malapit sa pier. Gabi na at wala talagang choice kundi sa hotel kami magpalipas ng gabi. Magsama na lang tayo sa iisang silid, Amber. Ikaw naman Ruby, kuha ka na lang ang sarili mong room dahil kahit na kilos babae ka, lalaki ka pa rin no,
direktahang wika ni Seferina nang tuluyan na kaming nakababa sa tricycle. Kaagad akong nag-abot ng pambayad. Dinagdagan ko na since, unang apak namin sa lugar na ito. Okay, sabi mo eh. Wala naman akong magagawa diba, kaagad din amang sagot ni Ruby. Pigil ko naman ang sarili kong mapataas ang kilay. Wala naman talaga siyang magagawa. Sa akin ayos lang na makasama siya sa iisang silid pero dahil ayaw ni Seferina, kailangan kong igalang iyon. Lalo na at sampid lang ako sa pagkakaibigan nilang dalawa. Buti nga nakilala ko sila eh. Hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko kung mag-isa lang ako. Feeling ko nga ngayon, nakasandal na ako sa kanila eh. Mabait pa rin naman pala ang langit sa akin dahil may nakilala akong mga taong pwede ko sigurong mapagkatiwalaan. Kumusta si Precious? Seryosong tanong ko kay Ike. Gabi na at nandito pa rin ako sa loob ng opisina. Hindi para magtrabaho kundi ang tumambay habang hinihintay ang balita tungkol kay Precious. Kung kumusta na ito at ano ang ginagawa nito ngayon. Kumain na kaya siya? Kumusta kaya ang kalagayan niya? Ininom niya kaya ang mga gamot niya? Mga katanungan sa isipan ko na naghahanap ng agarang kasagutan. Nakadaong na ang barko na sinasakyan nila, boss. Kasalukuyan silang nasa isang hotel ngayon, seryosong sagot naman kaagad ni Ike. Sila dahil kasama na ni Precious ngayon ang dalawang tao na magiging kasakasama niya sa lahat ng oras. Sila Seferina at Robin Hood na ilang taon ko na din palang bodyguards. Nagbago na ang isip ko, hindi baguhang tauhan ang pinasunod ko kay Precious. Para naman maging palagay ang loob ko sa lahat ng oras. Heto nga po pala ang mga larawan ni Chief Executive Officer Amber habang kasama nila boss. Medyo aloof si Chief Executive Officer Amber noong nilapitan nila pero nakuha din nila ang loob nito. Siguro, nag-aalala din si Chief Executive Officer Amber kung ano ang mangyayari sa buhay niya pagdating niya sa hindi niya kabisadong lugar, mahabang wika ni Ike sabay abot sa akin ng cellphone. Dali-dali kong tinanggap iyon at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang tumampad sa paningin ko ang larawan nito. Nakikita ko ang pagod sa mukha niya pero nakangiti siya. Siguro, masaya din talaga siya sa paglayo niyang ito sa akin. Regarding na po pala kina Loren, Aurora at Petra, nakausap ko na ang pamunuan ng kasa na pakawalan na sila. Bukas din lalabas na sila, boss, seryosong muling wika ni Ike. Napatitig ako dito bago tumango-tango. Alam mo na kung ano ang gagawin mo sa kanila. Hindi pa tapos ang parusa na gusto kong igawad sa kanila. Nag-umpisa pa lang kami, seryosong bigkas ko. Kaagad namang tumango si Ike pero hindi na siya muling nagsalita pa. Isa-isa kong muling tinitigan ang mga larawan ni Precious. Sa ngayon, magkasya na lang siguro ako sa kakatitig sa mga larawan niya. Or di kaya ang panoorin siya habang nasa malayo ako. Iyon lang ang tangi kong magagawa ngayon kay Precious dahil ayaw ko siyang pilitin na gawin ang isang bagay na ayaw niya. Ayaw ko na siyang makita pang umiyak at magdusa ng dahil sa akin. Mukhang okay naman siya pero kitang-kita na sa mukha niya ang pagod. May mga kuha ng larawan na kumakin siya, natutulog siya habang nakasandal lang sa upuan. Iba-iba at sapat na para sa akin na kahit papaano, mapanatag ang kalooban ko. Naka-ready na din po ang bahay na titirahan ni Chief Executive Officer Amber kasama sila Robin Hood at Seferina. Pati na din ang eskwelahan na pwede niyang enrollan. Sila Robin Hood at Seferina na ang bahala sa lahat-lahat. Kahit sa loob ng eskwelahan, makakasama niya sila Ruby at Sapphire dahil no choice sila kundi ang kunwari ay mag-enroll din, muling wika ni Ike. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Alam kong waste of time and money ang ginagawa kong ito kay Amber dahil kailangan kong maglabas ng malaking halaga para dito. Nag-donate lang naman ako ng isang library at ilang pirasong computers at table sa nasabing eskwelahan. Biglang naging philanthropist ako dahil kay Precious. Ito lang din kasi ang naisip kong paraan para masiguro ko na nasa maayos siyang kalagayan. Hindi ko kayang mawalay siya sa paningin ko kaya ko ito ginagawa. Gusto kong safe siya sa lahat ng oras. Ihanda ang chopper. Gusto kong sundan siya sa lugar na iyon at masigurado kung nasa maayos ba siyang kalagayan, seryosong utos ko kay Ike. Kaagad naman itong tumalima. Pagkatapos kong isa-isang titigan ang mga larawan ni Precious, wala sa sariling napasadala ko sa swivel chair. Ilang linggo ko pa lang siyang hindi nakikita sa personal, pero Chief Executive Officer na Chief Executive Officer ko na siya. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako makakaramdam ng matinding kalungkutan. Hindi ko din alam kung kakayanin ko ba ang lahat-lahat.
Basta ang alam ko, Chief Executive Officer na Chief Executive Officer ko na siya. Chief Executive Officer na Chief Executive Officer ko na ang pinakamamahal kong si Precious.